Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 23, 2026 Sunday. Patuloy na lumalakas at lumalapit si Typhoon Sudel habang nahihila naman ito ang isa pang bagyo na nabuo sa silangan at sinasabi rin na posible itong maging super typhoon ngayong araw. Habagat, unti-unti nang magpaparamdam ulit sa mga susunod na araw dahil sa paglapit ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, ang southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas nakatuon ang pag-ulan sa hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa Batanes, Northern Luzon, Western Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Kasabay nito, may ilang tropical cyclone na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang na nga ang mas lumakas na si Typhoon Sudel, isang tropical depression sa silangan ng Eastern Visayas at si Tropical Depression Kainari sa hilagang bahagi ng Batanes. Kahit nasa labas pa ng PAR ang mga sistemang ito, mahalaga ang kanilang posisyon dahil maaari nilang maapektuhan ang galaw ng hangin at ang magiging lakas ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayong umaga, si Typhoon Sudel ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang nasa layong 2,245 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa sa kasalukuyan, ngunit malakas ang sistema at inaasahang mas magiging mahalaga ang magiging galaw nito habang papalapit sa northeastern boundary ng PAR. Bukod kay Sudel, may tropical depression din sa labas ng PAR na nasa layong 1,205 kilometers east of eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang sistemang nasa silangan ng Visayas na posibleng magkaroon ng interaksyon kay Sudel habang parehong nasa malawak na bahagi ng Western Pacific. Sa ngayon, hindi pa inaalis ang posibilidad na ito ay makapasok din sa PAR. Depende sa magiging kilos nito sa mga susunod na araw. Samantala, si Tropical Depression Gainari ay nasa layong 565 kilometers north of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa hilaga na ito ng Batanes, nananatili itong bahagi ng mas aktibong weather pattern sa hilagang bahagi ng bansa. Habang may ganitong sistema sa paligid ng extreme northern Luzon at Taiwan area, maaari pa rin itong maapektuhan ng daloy ng habagat lalo na sa northern at western section ng Luzon. Ngayong araw, ang heavy rainfall outlook ay nakatuon sa Batanes, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall dahil ang Batanes ay malapit sa galaw ng mga sistema sa hilaga at nakakaranas ng epekto ng habagat. Maaaring magkaroon ng occasional rains na posibleng magdulot ng flash floods o landslide sa mga lugar na may matatarik na bahagi, maliit na watershed o mabilis ang agos ng tubig pababa sa mga komunidad. Kailangang bantayan ang biglaang paglakas ng ulan, lalo na kapag may kasabay na bugso ng hangin. Sa Batanes, ang panahon ay maaaring maging pabago-bago sa loob ng araw. May mga oras na magiging makulimlim lamang, ngunit maaari ring biglang lumakas ang ulan kapag may dumaan na makapal na ulap mula sa daloy ng habagat at mula sa impluwensya ng mga sistemang nasa hilagang bahagi ng rehiyon. Dahil isang inland province ang Batanes, mas ramdam din ang epekto ng hangin at alon kapag lumalakas ang weather system sa paligid. Kahit 50 hanggang 100 millimeters ang nakasaad sa rainfall range, maaari mas matindi ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng naunang ulan o may sensitibong terrain. Sa forecast weather conditions para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi man buong araw na tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng lugar, malawak ang posibilidad ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Kapag may thunderstorm o mas aktibong monsoon cloud band na dumaan, ang buhos ay maaaring maging moderate to at times heavy. Sa ganitong kondisyon, posibleng magkaroon ng flash floods sa mababang lugar at landslide
sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Ilocos Region, mas direktang ramdam ang habagat dahil nakaharap ang rehiyon sa West Philippine Sea. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng maulap na kalangitan, pabalik-balik na pag-ulan at thunderstorm. Ang mga coastal community ay maaaring makaranas ng mas ramdam na hangin mula southwest to south, habang ang mga lugar na malapit sa kabundukan ay mas dapat bantayan sa landslide. Kapag ang moisture mula sa karagatan ay tumama sa bundok, mas napapalakas ang ulan sa upland areas at mabilis na bumababa ang tubig patungo sa mga ilog at mababang komunidad. Sa Cordillera Administrative Region, ang scattered rains and thunderstorm ay kailangan bantayan dahil bulubundukin ang terrain. Kahit ang ulan ay hindi palaging malakas sa buong rehiyon, isang matinding buhos sa isang bayan o sa bahagi ng kabundukan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa sapa, aguho ng lupa at road slips sa mga mountain road, slope area at komunidad na nasa paanan ng bundok. Mas mataas ang panganib kapag paulit-ulit ang ulan. Dahil ang rainfall ay maaaring mas mataas sa elevated areas, ang epekto ay maaari ring mas mabilis lumala kaysa sa kapatagan. Sa Central Luzon, kabilang ang mga lugar tulad ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales at Bataan, inaasahan din ang maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorm. Sa Zambales at Bataan, mas direktang pumapasok ang moisture mula sa habagat dahil nakaharap ang mga ito sa kanlurang dagat. Sa Pampanga, Tarlac, Bulacan at Nueva Ecija, ang pangunahing dapat bantayan ay localized flooding sa mababang barangay, agricultural areas at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Kapag may malakas na thunderstorm, maaaring mabilis tumaas ang tubig sa ilang bahagi kahit hindi buong lalawigan ang umuulan. Sa Occidental Mindoro, ang habagat ay maaaring magdala ng maulap na panahon at pabalik-balik na ulan dahil bukas ang lalawigan sa southwest flow. Ang mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea ay mas madaling maabot ng moisture mula sa karagatan. Kung magtatagal ang pag-ulan, maaaring magkaroon ng localized flooding sa mababang lugar at posibleng pagguho sa mga bahaging malapit sa kabundukan. Kahit hindi ito nasa pinakamataas na rainfall outlook ngayon, kabilang pa rin ito sa mga lugar na maaaring magkaroon ng moderate to at times heavy rains dahil sa scattered thunderstorm. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, bukod sa Batanes at Cagayan na mas malapit sa hilagang pattern, maaari ring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa habagat. Ang epekto ay maaaring hindi kasing tuloy-tuloy ng Western Luzon, pero kapag may thunderstorm na mabuo, posibleng maging malakas ang buhos. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa, kabundukan, kailangan bantayan ng localized flooding at landslide. Ang mga ganitong pag-ulan ay maaaring dumating ng biglaan, lalo na kapag mainit sa unang bahagi ng araw at biglang dumami ang ulap sa hapon. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin mas pulo-pulo ang ulan at hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng buhos. Gayunman, kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring magsimula ang araw na medyo maaliwalas pero posibleng biglang dumilim ang kalangitan at umulan ng malakas sa hapon o gabi, lalo na sa mga lugar na may sapat na init at moisture. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, hindi malawak ang epekto ng habagat kumpara sa Luzon, pero maaari pa ring magkaroon ng biglaang malakas na ulan sa ilang lugar. Ang localized thunderstorm ay karaniwang nabubuo kapag mainit ang paligid, mataas ang moisture at nagiging unstable ang atmosphere. Kapag naging severe, maaari itong magdala ng pagkulog, pagkidlat, pabugsong hangin at malakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide sa sensitibong lugar. Dumako naman tayo ngayon sa forecast wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest to south. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes at iba pang bahagi ng northern at western seaboard, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kung may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Ang alon na maaaring umabot hanggang 3.4 meters ay sapat para maging mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag may bagyo sa paligid ng hilagang bahagi ng rehiyon at patuloy ang habagat, mas lumalakas ang pag-alon sa mga baybaying nakaharap sa kanluran. Kung may makapal na ulap sa ibabaw ng dagat, maaari
maaaring biglang lumakas ang hangin at mas lalo pang tumaas ang alon. Sa ganitong kondisyon, ang mga coastal community ay maaaring makaranas ng maalinsangan at basang hangin, biglang buhos ng ulan at mas magaspang na karagatan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banaya dito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kahit hindi rough ang general forecast sa ibang bahagi ng bansa, maaari pa ring maging delikado ang biglaang pagbabago ng panahon sa dagat kapag may thunderstorm. Sa general outlook, si Sudel ay inaasahang magpapatuloy sa pagkilos northwestward sa susunod na 12 hours bago lumiko at kumilos generally west-northwestward sa natitirang bahagi ng forecast period. Ang sentro nito ay inaasahang papasok sa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Monday morning o Monday afternoon, August 24. Kapag pumasok ito sa PAR, bibigyan ito ng domestic name na Obet o Pilandok. Depende sa magiging pagkakasunod ng pagpasok ng mga tropical cyclone sa loob ng ating monitoring area. Samantala, hindi rin inaalis ang posibilidad ng tropical depression na nasa silangan ng Visayas sa labas ng PAR ay makapasok din sa Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, maaaring magbago ang magiging domestic name ni Sudel depende sa kung alin ang unang papasok. Kung ang tropical depression sa east of Visayas ang unang pumasok, maaari nitong makuha ang unang nakatalagang pangalan. At si Sudel naman ay bibigyan ng kasunod. Mahalaga ang detalyeng ito sa monitoring dahil hindi lamang iisang sistema ang binabantayan sa silangang bahagi ng bansa. Batay sa kasalukuyang track ni Sudel ay mananatili ito sa ibabaw ng Philippine Sea at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Tuesday, August 25. Gayunman, kung mas magiging westward ang track nito matapos ang 48 hours, maaari itong manatili sa loob ng PAR ng lampas pa sa Tuesday. Ito ang bahagi ng forecast na may mahalagang uncertainty dahil malayo pa si Sudel, marami pang maaaring magbago sa galaw nito, lalo na kung magbabago ang steering winds o kung magkakaroon ng interaksyon sa ibang weather system sa paligid. Si Sudel ay inaasahang aabot sa super typhoon ngayong araw, August 23. Pagkatapos nitong maabot ang peak intensity, inaasahan ng unti-unting paghina. Ngunit mananatili pa rin itong typhoon habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahit sa susunod na 3 days ay mas mababa ang posibilidad na direktang makaapekto ito sa weather at sea condition sa bansa, mahalaga pa rin itong bantayan dahil ang posisyon at lakas ng isang malakas na bagyo sa Philippine Sea ay maaaring makaapekto sa magiging takbo ng habagat sa mga susunod na araw. Kahit hindi inaasahang direktang makakaapekto si Sudel sa bansa sa susunod na 3 days, hindi dapat kalimutan ang indirect effect ng mga tropical cyclone sa panahon ng habagat. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa kalupaan para lumakas ang ulan sa Pilipinas. Kapag ang isang bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan o hilaga ng bansa, maaari nitong hilahin ang hanging timog kanluran, ang hanging iyon na nagdadala ng moisture papasok sa Luzon, kaya habang papalapit si Sudel sa PAR at habang umiiral ang habagat, mahalagang bantayan kung muling lalakas ang ulan sa northern at central Luzon. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.